Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Meron po tayong malaking pagbabago sa lakas at lokasyon nitong si Bagyong Ophel. At si Bagyong Pipito naman po ay nagbabantang pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility within the next 12 to 24 hours. Pero bago ho yan, maigsing panalangin lamang tayo. Importante ito, kaibigan. Panginoon, ingatan mo ho kami dito kay Bagyong Ophel at kay Bagyong Pipito. Nawa ay hindi sila magdulot ng malaking pinsala sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesus. Amen. So tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan ko. Unahin na muna natin. Ito nga pong si Bagyong Ophel na ngayon po ay nag-intensifies into Super Typhoon category. Tinatahak po nito, mga kaibigan ko, ang lokasyon dito po sa may bandang coastal water po ng Dibilacan, Isabela, na may lakas po ng hangin na 185 kilometers per hour malapit po sa sentro, na bumubugso po ngayon sa 230 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya ay pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil nga po naglandfall siya sa malaking bahagi ng North Luzon, mga kaibigan, aalamin natin mamaya yung mga lugar na apektado ng signal number 1 hanggang signal number 5. Tignan po muna natin kung hihina ba etong si Super Typhoon Ophel, mga kaibigan, sa paglipas ng ilang mga oras. Kung makikita po ninyo, etong si Bagyong Ophel po inaasahan po mamayang alas 11 po ng gabi, mga kaibigan. Ito po ay tatahakin niya ang lugar po, mga kaibigan, dito po sa may bandang over the coastal water of Calayan, Cagayan, na may lakas na lamang na 155 kilometers per hour at magiging typhoon category na lamang siya pa northwest ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Pagdating naman po kinabukasan ay tatahakin naman po nitong si Bagyong Ophel ang layo po 90 kilometers west of northwest of Itbayat, Batanes, at mas humina siya sa 150 kilometers per hour. Typhoon category na ulit siya, mga kaibigan, at pa northwestward po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Narito po, mga kaibigan, yung pinaka-latest na track niya, na kung saan hindi ganito yung mga nauna. Nagbago nga, tulad na aking sinasabi, pag ang isang malakas na bagyo ay nagbago, talagang time to time, day by day, nagbabago yung pinaka-latest na track niya. Ito po, mga kaibigan, imbis na palihis siya nung mga nakaraan, medyo mas lumapit siya ng konti. Dito nga po sa may bandang North Luzon area, mga kaibigan, which is yung mga lugar po na tinamaan o naapektuhan ng pinakasentro or pinakamata nito nga pong si Bagyong Ophel ay nakataas hanggang signal number 5 yung mga lugar na apektado. So dito na tayo sa mga lugar po na apektado, mga kaibigan ko, nitong signal number 1 hanggang signal number 5. Importante, mga kaibigan, na maging handa tayo. Sa ngayon, mga kaibigan, ang signal number 5 po, storm wind signal number 5 ay nakataas po sa ilang bahagi po ng northeastern portion po ng mainland Cagayan, especially po Santa Ana at Gonzaga. Yung mga lugar na yan, hinagupit na noong mga nakaraang bagyo. Tapos ngayon, nakataas naman sa kanila ulit ang signal number 5. Sila na naman po ang sentro ng bagyo po, mga kaibigan. Bukod ba dyan, mga kaibigan, meron din tayong signal number 4 na nakataas naman sa ilang bahagi po ng Babuyan Island, the northern portion at eastern portion po ng mainland of Cagayan, mga kaibigan. Ang ilang bahagi din, mga kaibigan, ng northern portion po ng Isabela ay apektado ng signal number 4 na may lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour na meron pong warning lead time na 12 hours. Pag sinabi natin 12 hours, within 12 oras, mga kaibigan, dyan po yan mararanasan yung malakas po na hangin ng signal number 4. At meron din tayo signal number 3, nakataas din, mga kaibigan, sa malaking bahagi po ng Batanes, dalas po ng Cagayan, northern at central portion po ng southeastern portion ng Isabela, nakataas ang signal number 3, kasama ang ilang bahagi ng northern portion po ng Ilocos Norte. Ang signal number 3 natin, merong warning lead time na 18 hours na may lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang signal number 2 naman natin, mga kaibigan, mga kababayan ko, ay nakataas naman dito po sa western at southern portion po ng Isabela. Marami yung mga lugar na yan, mga kaibigan,
Kasama din dyan ang northeastern portion po ng Quirino, ilang bahagi po ng Apayao, Kalinga, the northern portion po ng Abra mga kaibigan ay apektado. Ang eastern portion po ng Mountain Province, apektado rin po ang eastern portion ng Ifugao at the rest po ng Ilocos Norte at ilang bahagi po ng northern portion ng Aurora. Signal number 2 mga kaibigan ko, may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour na merong warning lead time na 24 oras. Ang signal number 1 naman natin mga kaibigan ko ay nakataas dito po silang bahagi ng Isabela, the rest po ng Carino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Mountain Province, the rest ng Ifugao, ilang bahagi ng Abra, the northern portion po ng Benguet mga kaibigan. Kasama rin dyan ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, the northern portion po ng La Union, ilang bahagi mga kaibigan ng northern at central portion po ng Aurora. Yung mga lugar po na yan ay nakataas ang signal number 1 which is merong warning lead time na 36 hours na may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Minsan po ang signal number 1 hindi natin pinapansin. Ang akala kasi nila ito yung normal na hangin lamang at hindi naman daw malakas or mapaminsala. Pero ang sinasabi ko, hindi natin ito pwedeng baliwalain dahil nga itong nakataas ang signal number 1 ay posibleng maitaas sa pinakamataas na warning signal kung lalapit yung bagyo sa mga lugar ho na yan. So mas maganda nakahanda at nakamonitor tayo sa lagay po ng ating panahon. Bukod dyan mga kaibigan, meron din tayong nakataas ngayon na gale warning at yung mga lugar po na makakaranas po ng mga pag-uulan o dami ng pag-uulan. So alamin natin yan mga kaibigan. Inaasahan din mga kaibigan, narito po yung mga lugar na makakaranas po ng dami ng lugar. Inaasahan po ngayong araw dito po intense to torrential na mayroong 200 mm na pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Cagayan at Isabela. Heavy to intense rin naman po na mayroong 100 to 200 mm na pag-ulan ang mararanasan dito po sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Mountain Province, Quirino, Aurora, Kalinga. Yung mga lugar na yan, mag-ingat tayo sa banta po ng landslide at yung pagbabaha, especially doon sa mabababang lugar. Ay naasahan naman mga kaibigan ko, moderate to heavy rains naman na may 50 to 100 mm na pag-uulan ang mararanasan sa Abra, Ifugao at Nueva Vizcaya. Bukas naman mga kaibigan, heavy to intense rain po na merong 100 to 200 mm na pag-uulan ang mararanasan sa Batanes, Northern Samar, Eastern Samar at ilang bahagi po ng Sorsogon. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm na pag-uulan ang mararanasan sa Babuyan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Leyte, Biliran at Samar. So ngayon mga kaibigan, ang tanong ng ating mga kababayan ay kailan lalabas ito nga pong si Bagyong Ophel sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Upon checking po sa ating forecast mga kaibigan, kung makikita po ninyo, ito ilalabas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng November 17 sa ganap po ng alas 8 ng umaga. Yan po yung araw mga kaibigan ng linggo, pero posibleng magbago yan, posibleng mas mapatagal yung paglabas yan ng ating PAR or posibleng mas mapabilis mga kaibigan. Depende yan sa magiging lokasyon nitong si Bagyong Ophel. So mas maganda na nakomonitor at nakabantay tayo mga kaibigan sa lagay ng ating panahon. So dito na tayo mga kaibigan ko kay Bagyong Pipito na nagbabantang papasok ngayong araw nga po or within the next 12 to 24 hours sa loob po ng ating PAR or Philippine Area of Responsibility. Ito po ay merong international name na Manny or sa local name natin ay Pipito mga kaibigan or typhoon or tropical storm Pipito. Ito po ay may lokasyon ngayon as of now mga kaibigan na meron pong available na data na 1,375 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa labas pa as of now ng Philippine Area of Responsibility. Pero anytime soon papasok ito ng ating PAR bilang isang ganap na typhoon category. As of now meron po itong 85 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa sentro na may bugsong pumapalo up to 105 kilometers per hour at ang pagkilos naman po niya pa southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. So kung titignan po natin mga kaibigan sa kanyang pinaka-latest track ay talagang tinatahak niya po
ang malaking bahagi po ng Central Luzon. Kasama rin dyan mga kaibigan, etong North Luzon. So ngayon, tignan natin kung ano po yung mga lugar na posible niyang maapektuhan. Inaasahan mga kaibigan ko, hindi lamang po North Luzon, Central Luzon, maapektuhan din po ang malaking bahagi po mga kaibigan ng Metro Manila. Dahil nga po mga kaibigan, etong si Bagyong Pipito ay padirekta at hindi natin nakikitaan ng recurve system, ay tatahakin niya ang Central Luzon. Unahin muna natin mga kaibigan. Dito po muna tayo magsimula sa ilang bahagi po mga kaibigan ko ng Central Luzon. Kasama dyan ang lugar ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Mag-ingat mga kaibigan, no? Yung mga lugar na aking binabanggit, yan yung posibleng matamaan pero posibleng magbago. Mas maganda nakahanda na lamang po tayo. Kasama rin mga kaibigan ang Calabarzon, dyan po sa posibleng maapektuhan itong si Bagyong Pipito. Kasama dyan ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Once na mas lumapit po siya or maglandfall sa loob po ng ating Philippine landmass, dyan po sa mga lugar na aking binanggit. Kasama rin sa posibleng maapektuhan ang Bicol region nitong si Bagyong Pipito. Kasama dyan ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Apektado rin ang ilang bahagi ng Eastern Visayas kasama ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Southern Samar mga kaibigan. Sa mga nagtatanong naman mga kaibigan ko kung may nakataas na ba na warning signal dahil kay Bagyong Pipito, asap na wala pa mga kaibigan. Hindi pa naman direkta nakakaapekto etong si Bagyong Pipito sa loob ng ating bansa dahil nasa labas pa naman siya. Pero once na pumasok siya sa loob ng ating PAR bilang isang typhoon category, unti-unti na po yung mararamdaman at mararanasan ang kanyang lakas ng hangin dyan sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas mga kaibigan, Metro Manila at Central Luzon. Sa ngayon, ang nakakapinsala po, nagbibigay ng pinsala sa malaking bahagi po ng North Luzon ay eto nga pong si Bagyong Ophel na isa ng ganap na super typhoon mga kaibigan. So nakita naman natin, no, ina-update ko kayo sa lagay ng ating panahon, pero note, tulad ng aking sinasabi, nagbabago yung system po or lakas ng bagyo. Kung nakita natin sa last na forecast natin hanggang typhoon category, nagbabago siya mga kaibigan, nag-intensifies. Minsan, ang isang typhoon category humihina, minsan mas lumalakas. So, nagbabago yan hanggat hindi pa nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, sana po clear at malinaw po sa atin yan mga kaibigan. Ginagawa ko po yung best ko para mai-update po kayo ng maayos mga kaibigan ko. So, ako talagang nagbibigay ng tama pong data sa inyong lahat. So, mga paalala ko, dahil nga po dalawang bagyong ating binabantayan at pinaghahandaan mga kaibigan, unang-una, lagi po tayong maging informed sa lagay ng ating panahon, no? Kaya dapat lagi kayo naka-monitor sa ating update mga kaibigan sa ating channel. Pangalawa, i-safety na natin yung ating mga kagamitan, no? Ilagay natin sa mataas na lugar kung sakaling bahain yung mga lugar po ninyo. Bag-ingat din yung sa mga nakatira sa paanan ng bundok, sa banta po ng landslide mga kaibigan. Pangatlo, magkaroon po tayo ng sapat na pangangailangan sa pagkain, natatagal po ng 3 hanggang 2 araw dahil nga po sa banta ng bagyo. At yung pang-apat natin, magkaroon tayo ng communication plan sa dapat natin gawin kapag ganitong sunod-sunod po ang bagyo na namiminsala sa ating bansa. Yung pang-huli natin mga kaibigan ko, manatili tayo sa ating mga kabahayan kung wala naman tayong importanteng gagawin sa labas. At nakalimutan ko, panghuli, ang mahalaga dito ay panalangin at tiwala sa Diyos na malalagpasan din po natin itong sunod-sunod na bagyo na namiminsala sa ating bansa. So yun lamang update natin at karagdagang update. Mamaya ulit meron tayong update sa lagay ng ating panahon. So wag nyo kong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.